Guys, once again, this is me, your Ate Jen, ang inyong Ate Jennifer Langyarang Vlogger. So for today's video mga ka-idol ay hindi na kami dito nakatira sa sa Balitok. So pero yung mga magulang namin dito pa nakatira. And then kasi nga pag dumadaan ako dito is parang alam mo yun, yung naaawa ko kasi dati na napakalinis talaga dito mga ka-idol. Alam mo, paano na dito si Ate Inday kasi may tagapamahalaan ba? Kaso nga lang, siyempre lumipat na sila ng bahay. Kaya ayun mga ka-idol. Dumaan ako dito nung minsan. May kapatid pa naman ako nakatira dito. Kaso nga lang siyempre, may baby sila. Hindi na rin maasikaso ng kanyang misis. Tapos, yung kapatid ko naman nagtitinda. Tapos yung tatay ko naman ay napasok sa pabayuhan. Nanay ko naman ay nasa kapatid kong bunso. Paminsan-minsan, ganon. So, baga, mga busy ang person. Ako naman ay bisi-bisihan lang, ganon. Mamaya ay i-dispose ang mga basura, mga ka-idol. So, dapat kasi talaga, hindi naman kami talaga aalis mga ka-idol dito sa lugar na to. Maganda naman dito, tahimik. Alam mo yun, yung ambience niya. Kaso nga lang ay may syempre, alam mo yung mga ka-idol, may mga elementong hindi natin nakikita. And then yung bunso kong anak nga, sabi ko sa inyo, sa loob ng 4 na taon na dito kami nakatira, mga ka-idol, 4 na taon na kasi siya. Ay talagang walang patid, walang humpay na pagpapapedya, pagpapa-hospital. Alam niyo yung nakakaawa na yung bata. Kaya sabi ko, ang una talaga mga ka-idol is lumipat na rin kami doon sa bianan ko. Kaso nga lang, it's a long story. So, bumalik ulit kami dito. Sabi namin, baka naman nagkataon nga lang. Pero mga ka-idol, it's not. Hindi siya nagkataon na lagi nagkakasakit. Hindi siya normal mga ka-idol. So, meron talagang abnormal na nangyayari. So, hindi siya natural na pagkakasakit. Meron siyang behind the scene. Merong nagbabantay sa kanya na bad elements. So, hindi naman sila na yung element naman daw na yon is mga ka-idol. Hindi naman siya totally nananakit. Kaso nga lang mga ka-idol ay siya, pag natutuwa, akala niya nakakatuwa yung ginagawa niya. Pero hindi siya nakakatuwa kasi nakakasakit sa mga ka-idol. Dati nang talaga si Ate Inday, alam nyo, naku, Diyos ko, wala kang makikita dito ang basura ning. Napakalinis. Dito, naku, sabi ko sa inyo, sobrang linis mga ka-idol. Naku. Kaso nga lang, umalis na nga kasi siya. So, dito natin itatambak ang ating mga basura. Alam niyo yun dati, talagang kompetensya kami ni Ate Inday dito sa paglilinis. Yun sila, alam niyo ba? Madaling araw pa lang naglilinis na din.
anak ni Ate Inday, Chona Bete. Talagang matutuwa ka talaga kasi wala talagang kabasura-basura, mga mess. Kasi nga lang syempre, iba talaga kapag hindi mo sariling lote, as in, wala kang sariling lote. Alam mo yun mga ka-idol, kasi nga syempre wala kang sarili. Mangungupahan ka lang, tapos pag pinaalis ka, siyempre kailangan mong umalis dahil gagamitin na ng may-ari or may pauupahin na ang may-ari, mga ka-idol. Kaya yung may mga lote dyan, sinasabi ko sa inyo mga ka-idol, napakaswerte nyo. Kasi lifetime, magkaanak kayo, magkaapo kayo, nandyan pa rin kayo kung nasaan kayo. Diba mga ka-idol? Ganun kayo kaswerte. Init. Pero it's okay lang. Yan yung ating